So, isang mapagpalang araw na muli mga bata. So, ngayon ay bagong aralin na naman tayo na kung saan bubuo tayo ng mga salita at babasahin natin to. So, magsisimula tayo sa letra, pantig, at hanggang sa makabuo ng isang salita. So, nakahanda na ba? Okay. So, ang ating aralin ay tungkol sa nakabibigkas ng bagong salita kapag pinagsama ang dalawa o higit pang tunog. So, simulan na natin. Okay, yan ay letrang M, tunog M. Letrang A, tunog A. Letrang K, tunog K. Letrang T, tunog P. Letrang T, tunog T. At letrang O, tunog O. So, yan ay mga letra. So, yan muna ang ating mga pagsasama-samahin para makabuo ng pantig o salita. Kasi maraming letra tayo sa alpabetong Filipino. Okay. So ngayon, pagsasama-samahin natin yung mga tunog ng mga bawat letra para makabuo ng pantig. So una, halimbawa, pagsasamahin natin yung A, O, K, A, K, O, P, A, P, O, T, A, K, O. No? So pagsasamahin natin yung mga tunog na yan para makabuo tayo ng pantig. So ito. Okay. Kaya ma. O, mo. K, o, ko. K, a, ka. T, a, ta. T, o, to. P, o, po. P, a, pa. Okay, yan yung mga tunog. So meron tayong ma, mo, ko, ka, ta, to, po, pa. So yan yung ang tawag natin dito ay mga pantig. So itong mga pantig naman na to, kung kanina yung mga letra o tunog ng mga to ay pinagsama-sama natin na nakabuo tayo ng mga pantig, ngayon naman itong mga pantig ay pagsasama-samahin natin para makabuo naman tayo ng mga salita. Okay. Ma plus ta, ito ay magiging mata. Ma, pa, mapa. Ka, ma, kama. Ka, pa, kapa. Pa, ko, pako. Pa, to, pato. Ta, pa, tapa. Ta, ma, tama. Okay, yan ay mga salita. No? Mga pinagsamang pantig na kabuo tayo ng mga salita. Okay, so buuhin naman natin itong susunod. Okay, so basahin ang mga salitang nabuo sa pinagsamang pantig. So yung ma at saka ma, ano ba yan? Okay, so buuhin nga muna ninyo. Katulong si mama at si papa. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo na basahin yan at pagsamahin. Okay, so simulan na natin. Mama, kaka, papa, tata, momo, kaka, popo, and toto. So yan yung mga nabuo natin ngayon, no? Na kung saan ang mga letra ay pag pinagsama nakakabuo ng pantig. At kapag ang mga pantig ay pinagsama, nakakabuo naman tayo ng mga salita. So, sana paulit-ulit ninyong panoorin yung video para alam ninyo yung tamang pagbabasa. Okay, sunod na pag-aaralan natin ay tungkol naman ito sa nakakabigkas at nakakaawit ang bawat isa
ng madali at may tiwala sa sarili. So, mga awit, mga tula, maikling kwento or chant. So, kailangan bilang isang bata ay alam mo kung paano umawit, paano tumula ng may pagmamalaki sa iyong sarili. Dapat hindi ka nahihiya. So, nung nakaraang um, grading, no, nung first quarter o nung first grading, ay meron tayong mga iba't ibang kanta na napag-aralan at mga tula. Yung iba sa inyo ay sa ulo na yon. So hanggang ngayon, alam ko, alam niyo pa rin. So balikan lang natin. Okay? So, tong, 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 di ba? Na ano na natin yan, pinapanood ko sa inyo. Ako si Takore. Ako ay may lobo. Bahay kubo. Jack and Poy at Pen Pen de Sarapen, no? Yung tong, 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 pakitong, kitong, alimango, sa dagat, malaki at mataba, no? So, mga ganyan. At iba pa, no? Ito yung mga napag-aralan natin nung nakaraang grading period natin. Yan ay mga maikling awitin. Sunod naman, bangus ang watawat, ako, ikaw, siya ay mga tula. Diba? Yung iba sa inyo nakapag-recite ng bangus ang watawat, ako, ikaw, at siya. No? So, yan. So, tandaan, ugaliing magkaroon ng tiwala sa sarili sa pag-awit o pagbigkas ng mga sikat na chant, awit at bugtong na pangbata. So, mahalaga na meron kayong self-confidence, no? Yung hindi ka nahihiya. Kailangan na ipagmalaki mo kung ano man ang kakayanan mo. Naintindihan ba mga bata? Okay, hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.